Panoorin natin ang sitwasyon sa videong ito at ating himayin kung ano ang sinasaad sa banal na kasulatan tungkol sa tagpong ito. A desperate man entered a Bangkok police station with a large knife. Instead of reaching for his gun, police officer Anirudh Mali did this. He sat down and started talking to the attacker and calmly convinced him to hand over his knife. Then something very unexpected happened. Anirudh gave the attacker a big hug. The distressed 45-year-old seemed to show remorse immediately, so the officers calmed him down and gave him some water. Ang attacker daw used to be a musician but had been working as a security guard for 3 days and had not been paid. On top of this, he had had his guitar stolen and it was all stressing him out. I heard him out and sympathized and said I had a guitar to give him and suggested we go out for a meal together. The unnamed attacker was taken to a hospital for a mental health checkup. No charges were filed. Napanood at nabasa natin ang kwento. Ano ang masasabi ng Biblia sa kabayanihan at kadakilaan ng pulis? At ito ang ating daily word for today. Watch until the end. Romans 12:17-18. Repay no one evil for evil. Have regard for good things in the sight of all men. If it is possible, as much as depends on you, live peaceably with all men. Sa verse na ito, base sa ginawa ng pulis ay ine-emphasize ang power sa pagre-respond sa aggression ng may calmness and care kesa sa violence. Yung ginawa ng pulis sa attacker is non-confrontational at ito ay nagre-reflect at nagpo-promote ng peace and understanding. Ituloy natin ang verse 19 hanggang 21. Beloved, do not avenge yourselves, but rather give place to wrath. For it is written, vengeance is mine, I will repay, says the Lord. Therefore, if your enemy is hungry, feed him. If he is thirsty, give him a drink. For in so doing, you will heap coals of fire on his head. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Siyempre, maraming magsasabi sa akin, brother, baliw ka ba? May hawak na kutsilyo, yung attacker tapos kakausapin mo ng ganyan ng pagtrato. Oo nga naman, nakakatakot at nakakaba talaga yan. Pero ako sa ganyang sitwasyon, pipikit ako, mananalangin sa Panginoon ng buong puso at kaluluwa. At sa pagdilat ko, hindi pa rin ako nasasaksak, ay kakausapin ko ang attacker reflecting God's love and power. At ang mga susunod, makaligtas o mapatay ako, I surrender it all to God. Mahirap, tayo ay nasa flesh sa mundong ito, pero nais nating mabuhay sa aral at kalooban ng Panginoon. Maaring magtunog ipokrito ako, pero lagi namang may pagkakataong pumikit tayo at tumawag sa Panginoon. At ang mga susunod na mangyayari ay hindi na natin alam. Our natural instinct is to retaliate or harbor resentment kapag tayo ay inaatake. Pero ang panawagan ni Apostle Paul sa sulat niyang ito is to call us to a higher standard. Repay no one evil for evil. Huwag mo suklian ng masama ang gumagawa sa iyo ng masama. Ipagpasa Diyos ito. Vengeance is mine, sabi ni Lord. Sa ganitong sitwasyon, sabi sa Matthew 5 verse 9, Blessed all the peacemakers, for they shall be called sons of God. So ang pulis sa kwentong ito na ating napanood, definitely, he is a son of God. Kapatid, manalangin tayo, maaari kang yumukod o ipikit ang iyong mata at damhin natin ang presensya ng ating Panginoon. Panginoong dakila, salamat sa gift of life. Sa buhay, kalakasan naming taglay. Batid naming you are in full control. Ang buhay at kalakasan na ito ay nasa iyong mga kamay. Kahit ano pang material na yaman ang aming taglay. Grant us the strength, Panginoon, to respond sa conflict at mga wrongdoing sa amin ng may peace and love.
Maging kalmado kami, isang tabi namin ang galit at bitterness. Bagkus kami ay mag-focus sa iyong pag-ibig, mamuhay ng harmonyo sa aming mga kapwa. Naway lagi naming hanapin at masumpungan ang iyong pagmamahal, even sa mga challenging times sa aming buhay. Sa iyo ang pagkilala, Panginoon. Sa iyo ang papuri at pagsamba. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Salamat kapatid sa iyong pagsuporta sa ating pagdi-daily word. Follow, run to you. At magkita ulit tayo bukas.